Good day po. Ang didiscuss ko naman po ngayon ay yung tungkol sa virus na respiratory syncytial virus. Ang daming virus po kasi ngayon, no? Noon po kasing isang araw, pinag-uusapan yun yung mga influenza-like illness. Mga sakit na hindi naman flu, pero parang kagaya ng flu. So, dun sa common cold syndrome, isa po sa nakita na parang trangkaso, yung respiratory syncytial virus. Kaya yun po yung aking topic today. So bakit na tinawag na respiratory syncytial virus? Respiratory tapos virus. Yung syncytia, galing yun sa Greek word na syn, meaning together, at saka yung kaitos na cell. Kasi po yung virus causes cell-to-cell fusion that produces characteristic cytopathology called syncytia, multinucleated and large cells from the virus from which the virus derives its name. Yan po, sinishare ko lang po sa inyo. Yung parang atis o kaya yung balat ng atis o balat ng pineapple, yung virus saka yung normal na nagdikit-dikit na sila, tas may mga nuclei po sila, kaya syncytium nag-fuse yung mga cell. Yan po. Alam nyo po yung respiratory syncytial virus, worldwide po yan. So, pwedeng dito sa Pilipinas, pwede sa Amerika, worldwide ang distribution niya and appear in yearly pandemic. Ito po binabasa ko lang po galing sa libro namin sa Pedia, ha. Winter months, yung mga tipong tag-ulan to taglamig. Tinagalog ko lang po. Nung pandemic natin, nung COVID-19, dahil daw sa masking, dito sa atin face shield, tapos dahil sa social distancing, tapos dito sa atin sa Pilipinas, di ba may mga quarantine, na-reduce yung transmission nitong respiratory syncytial virus dito sa Pilipinas at saka worldwide. Kasi nga nung napanik tayo sa COVID-19, nagmamask tayo lagi and social distancing. So, hindi kumalat masyado yung respiratory syncytial virus. Ayan. Transplacentally acquired, ang haba nito. Immunoglobulin G, kumbaga, meron kang protection galing sa nanay mo. Iklian na lang natin to. Kaya hindi masyadong severe yung infection sa baby kapag ka may naipasa ka dun sa baby mo na antibodies, na IgG. Ayan. Breastfeeding produces some protection against severe disease. So kapag ka nagbe-breastfeeding po, hindi magiging malala yung baby na magkaka-RSV. RSV is one of the most contagious viruses that affects humans. Infection is nearly universal among children by their second birthday. Tapos pwedeng ma-reinfect during annual attack. So yearly pwedeng maulit po. Yung mga bata may sipon, masakit ang lalamunan, may lagnat, may infection sa middle ear, pero pwede rin magkaroon ng bacterial superinfection. Tapos na pwedeng magkaroon ng infection kasi po yung RSV, pwedeng upper respiratory tract, pwedeng lower respiratory tract. Pero yung pagka nagkaroon ng lower respiratory tract, yung nakakatakot kasi po yung magkakaroon ng bronchiolitis, bronchopneumonia in about a third of children. Ayan. Tapos, many toddlers wheeze during RSV infection but do not go on to have lifelong asthma. So, pwedeng kapag meron kayong pasyente na inuubo na may mga wheeze na RSV pala, parang asthmatic ang dating, pero hindi naman yun talaga asthma. Parang hyperreactive airway lang po siya. Kasi, minsan di ba yung mga small airways like bronchioles, yun yung inaatake din ng RSV. So, kapag ka na-expose ka po sa RSV, naman na-expose ka, magbilang ka lang ng mga 3 hanggang 5 araw, magkakaroon ka na ng symptoms. Usually, yung may taong RSV, kapag ka nagsasalita or nag-hatching, yung inubo, yung droplet spread po niya. Pwedeng maging airborne or mapunta sa kamay niya tapos nag-shake hands kayo, ganyan. O kaya
sa mga ibang bagay. Halimbawa, humawak ka dun sa handrail ng elevator, tapos hinawak mo sa ilong mo, tapos pupunta dun sa ilong mo. Ayan po. Ito pa, yung mga nasa eskwelahan kasi po, no, maaring RSV is probably introduced into most families by young school children experiencing reinfection. So, pwede silang magkahawa dun sa school. Minsan yun daw pong mga adolescent, wala namang simptomas. Meron silang virus na dala, so uwi sila sa bahay, ma-infect nila yung nanay at tatay nila, ganyan. O syempre, tapos, ang problema pagka ang na-infect, yung lola o kaya yung mga small babies. Tapos yung mga baby, bawa yung estudyante no, na-infect ng RSV. Pagka naipasa nyo yun dun sa mga baby, yun ang magkakaroon ng simptomas na malala. Ayan po ha, yan po yung respiratory syncytial virus. Itutuloy ko na lang po bukas kasi mahaba. Thank you po, good morning.